Magandang araw, Nanay. Ako si Jolo, isang nurse midwife sa isang paanakan. Masaya akong magbahagi ng mahahalagang impormasyon sa pagpapakain sa bagong silang na sanggol. Ang layunin ng video presentation na ito ay ang mga sumusunod. Una, maipaliwanag ang kahalagahan ng eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol. Pangalawa, mabigyan ng kaalaman ang mga ina at magulang tungkol sa tamang pagsisimula ng complementary feeding mula 6 na buwan hanggang 1 taon. Pangatlo, maturuan ang ina sa tamang pagsasanay sa pagpapakain upang masiguro ang wastong nutrisyon at kalusugan ng sanggol. Ang tamang pagpapakain ay isang pundasyon ng kalusugan at wastong paglaki ng iyong sanggol. Sa mga unang buwan ng buhay, ang eksklusibong pagpapasuso ay napakahalaga para sa kanyang pangkalusugan at pangkaisipang pagunlad. Ang eksklusibong pagpapasuso sa loob ng unang 6 na buwan ay inirerekomenda ng World Health Organization at ng mga eksperto sa kalusugan. Ito ay nagbibigay ng kumpletong nutrisyon at hydration na kailangan ng sanggol. Ang gatas ng ina ay puno ng antibodies na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system ng sanggol laban sa mga sakit. Ang eksklusibong pagpapasuso ay hindi lamang nagbibigay ng nutrisyon, kundi pati na rin ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng ina at sanggol. Ito ay nakakatulong sa pagbawas ng mga sakit tulad ng impeksyon sa tenga, baga at tiyan ng bata. Pagdating ng ika-6 na buwan, oras na upang magsimula ng complementary feeding, ngunit kasabay pa rin ng pagpapasuso. Ang complementary feeding ay tumutukoy sa pagpapakain ng mga solidong pagkain kasabay ng gatas ng ina upang masustansyahan ang sanggol sa mga kailangan niyang sustansya. Ang unang pagkain ay dapat malambot at madaling lunukin ng sanggol. Halimbawa, mashed na gulay tulad ng kalabasa at kamote o mga prutas tulad ng saging at abokado. Dapat itong ipakilala ng paunti-unti habang patuloy pa rin ang pagpapasuso. Unahing ipakilala ang isang pagkain sa loob ng ilang araw bago magdagdag ng panibago. Ito ay upang maobserbahan kung may reaksyon o allergy ang iyong sanggol. Ang pagkain ay dapat hindi matamis o maalat upang mapanatili ang tamang pagtanggap ng sanggol sa natural na lasa ng pagkain. Sa pagsapit ng sanggol sa 9 na buwan, maaari nang subukan ang pagkain na may bahagyang tekstura tulad ng niligis na gulay o sinabawang manok. Mahalagang tandaan na ang pagpapasuso ay dapat ipagpatuloy hanggang umabot ang sanggol sa 1 taon o higit pa kasabay ng pagkain. Ang pagpapakain ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito rin ay isang pagkakataon para sa pamilya na bumuo ng relasyon at magbigay ng suporta sa sanggol. Huwag kalimutan na gawing positibo at masaya ang karanasan sa pagpapakain upang matulungan ang sanggol na tanggapin ang iba't ibang uri ng pagkain. Narito ang ilang mga paalala para sa tamang complementary feeding. Una, magpakain ng sariwa at masustansyang pagkain. Iwasan ang mga instant o processed food. Pangalawa, panatilihing malinis ang mga gamit sa pagpapakain para sa kaligtasan at kalusugan ng sanggol. Pangatlo, bigyan ng sapat na tubig. Pagkatapos ng 6 na buwan, mahalaga na magkaroon ng tamang hydration sa pamamagitan ng pagpapainom ng malinis na tubig. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-aalaga, ang iyong sanggol ay makakakuha ng tamang nutrisyon at masisiguro ang kanyang malusog na paglaki. Ang eksklusibong pagpapasuso at maingat na pagpapakain ay mahalagang pundasyon para sa isang masigla at malusog na kinabukasan.